Hello, Agatha. Nakita mo ba yung post ng Hope Orphanage? Oo, ngayon ko lang nakita. Kawawa naman yung mga bata. Ibibigay ko na lang kaya yung mga lumang damit ko. Total, hindi ko naman nagagamit yun. Maraming salamat, Agatha. Dadaan ako riyan mamaya. Sabay na lang tayong pumunta sa orphanage. Sige, mag-ingat ka. Dadamihan ko to para mas marami ang magagagamit. Kanino bang mga damit ito? Merlita, 1845, aking buhay. Sa bawat sugat, sa bawat pasak, may kwento ng isang dalaga na pinilit mabuhay sa mundong walang awa. Sa panahon ko, ang buhay ng isang babae ay parang kalakal. Binibili at ipinagpapalit. Ganoon ang nangyari sa akin. Anak, si Don Francisco ang sagot sa ating mga problema. Ang kasunduang ito ay magpapalaya sa atin mula sa pagkakautang. Ama, hindi ko po siya kilala. Merlita, ang babae dapat magsakripisyo para sa pamilya. Maligayang pagdating sa aking pamilya, Senyorita. Ang araw na iyon ang simula ng aking impyerno. Isang mundo ng walang hanggang sakit at takot. Para sa akin, ang kasal ay hindi kwento ng pagmamahalan. Ang isang taong pagiging asawa ko ay kwento ng aliping may tanikala sa leeg. Araw-araw, iniisip ko, kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Hindi ko na kaya. Ang bawat araw ay parang tanikala ng piling kong hinubad. Nahuli, Nay! Senyorita, bakit mo ba ito ginagawa? Wala nang saysay ang buhay ko. Hindi iyan totoo. May halaga ka. Higit pa sa iniisip mo. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang tinig niya ay parang haplos ng hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may nagmamalasakit. Maupo ka muna rito, Senyorita. Dito ka muna. Ligtas ka mula sa kamay ng mga Kastila. Salamat. Pero, paano mo natuklasan? Ang sugat mo ay kwento ng marami.
Alam ko ang isang tingin ng taong nawalan ng pag-asa. Ngunit ibig kong malaman mo, ang buhay ay higit pa sa sugat dulot ng kanilang pang-aabuso. Huwag mong hayaan na sila ang magtakda ng iyong wakas. Ikaw ang may kapangyarihan magtakda ng iyong landas. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang lakas na matagal nang inagaw mula sa akin. Ngunit, Kailangan ko nang bumalik. Ako'y hinahanap na ng aking kabiyak. Ako'y parurusahan ngayon sapagkat hindi ko pa nahanda ang hapagkainan. Senyorita, kung darating ang mga oras na ang mundo'y magmukha padilim, hanapin mo lamang ako. Ako, si Lorenzo. Nandito ako upang ipakita kung paano magningning ang buhay kahit sa pinakamadilim na sandali. Salamat, Lorenzo. Isa kang mabuting ginoo. Hindi ko lubos maintindihan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito sa akin. Dahil ba, babae lang ako? Hindi, Merlita, hindi kasalanan ng iyong kasarian ang iyong pagdurusa. May mga tao talagang masama at dapat silang nilalayuan. Siya nga pala, Merlita. Ikaw ba ang araw? Bakit? Dahil ang iyong ganda ay nagbibigay liwanag. sa piling niya, natutunan kong ang buhay ay hindi lamang tungkol sa sakit. Ito ay may pag-asa at may pagmamahal. Ayusin niyo mga alipuras! Bakit ka huminto? Go! Lorenzo, paano mo nagagawang lumaban? Ang kalayaan ay hindi hinihintay. Ito ay kinukuha kahit gaano kahirap. Paano kung hindi ko kaya? Magtiwala ka sa sarili mo, Merlita. Ikaw ang susi sa sarili mong kalayaan. Hindi mo na kailangang lumabang mag-isa. Nandito ako at hindi kita iiwan. Saan ka pupunta, Mujer? Sa tingin mo, makakawala ka sa akin? Hindi na ako ang babae na natatakot sa iyo! Kung gusto mo ang tunay na kalayaan, tapusin mo ang umpisa. Harapin mo siya, Merlita. Hindi ka nag-iisa. Maraming salamat o irog ko. Dahil sa iyo natutunan kong lumaban. Hindi na ako magpapatalo sa takot. Nasa aking kamay ang kalayaan.
Para sa kalayaan, kailangan kong harapin ang demonyong gumapos sa akin. Ang kalayaan ay nasa aking kamay, ngunit ang bigat ng desisyon ay mas mabigat pa sa tamikala. Huwag mo siyang saktan! Ngunit ang kalayaan ay may kabayaran. Sa isang iglap, nawala ang taong nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang kanyang buhay ang naging kabayaran ng aking pag-asa. Ito ang mangyayari sa mga tulad mong walang utang na loob. Wag! Magpapag! Dali nyo ang bruhang ito sa silid tulugan ko, aura mismo. Huwag niyong patayin! Ibalik niyo siyang buhay! Aura mismo! Sa wakas, ang tanikala ay mawawala.